Okay, good day mga kabudget. So welcome back to my channel, GMC Bike Check. Muling magbabalik, ayan. So ito, merong nagko-comment sa akin sa Facebook, sa YouTube, kung paano nga ba i-assemble itong T-Reach Infinite na road bike. So ito, simple tutorial lang to kung paano i-assemble yung road bike na galing sa Shopee or TikTok na mga order, no? So ito yung buong sample ng isang T-Reach Infinite na road bike. So try natin siyang baklasin, and then try natin din siyang ikabit. Okay, so pero kung bagong lahat, please like and subscribe my YouTube channel, GMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong parating dito sa atin. Okay, so thank you and God bless. Okay mga kabudget, so yan, for example, ayan po yung bikes na darating na sa inyo. So for example, yan po kasi nakabalot na. So sa ngayon ay tinanggal na natin yung pagkabalot niya, no? So yan na po yung buong kabuuan ng mismong bike. Yan po ay nakaseparate po yung ito yung packaging namin. So naka-remove po yung kanyang unahang gulong. Yan, nakakabit naman na yung rotor, no? Mostly kinakabit na namin yan, pero minsan kasi depende rin yun sa packaging na hindi na namin kinakabit, pero kasama po yan sa pinapaship namin. Pag nakakabit kasi minsan naman di natin masabi, minsan tumatama dito sa frame, kaya kadalasan tinatanggal talaga namin, lalo na sa mga ganitong value ng bikes. Pero kung depende, kung nakakabit naman na ito, so nilalagyan na lang namin ng karton dito to protect na rin po yung frame ng bikes, no? Ayan, so dito naman tayo, no? So yan na po yung kanyang unahang gulong, yung seat post nya, tsaka yung saddle, kakabit na po yan. Okay, so pag hinanap nyo siya, so wala na po kayong ikakabit dyan, kasi nakasetup na po yan, no? So pag dineliver na sa inyo. So ito yung pedal, no? So yan yung pedal nya. So may nakalagay po yung left and right. So for example, right, no? So dito yung right natin. Ito yung mismong may crank, no? Yung may chain ring. So yung paikot niyan, ayan po, orasan, no? So kung paano yan, clockwise po ata tawag niyan. Pag dito naman sa kabila, sa left, counterclockwise. Lahat po ng papasok dito, pag ganon, ay paabante. So papunta po yun sa harapan. Okay? Kasi yung thread niyan ay ganon po. Pagdating naman dito sa skewer, so ito yung skewer na nakakabit dito. Ayan, so ito ay para dito sa unahang gulong. Dito mostly kasi minsan yung iba kakamali, akala nila ito po yung para doon sa unahang gulong. I-disregard nyo na po itong nilalagay namin. Ito po kasi nilalagay lang po namin ito to protect yung bikes, no? Ayan, to protect yung bikes, para yung lalong na itong kanyang fork. Kasi syempre sa shipping di natin masabi, ayan, baka mabend po itong fork nyo, ayan, sayang. Ayan, kaya meron po kaming nilalagay na ganitong support. Kaya yung iba plastic, yung iba kadalasan ito yung ginagamit namin. Yung caliper, yung minsan tinatanggal din namin tong caliper, pero yung iba minsan hindi na. Okay, so nakadepende po yun. Okay, so yan lang naman. So gagamitan mo yan ng proper tools. So ang ginagamit namin mostly itong triangle. Okay, so itong number 4, number 5, and number 6. So mostly ang nagagamit lang dyan itong number 4 and number 5. Ayan, so dito example dito sa kanyang caliper, ayan po, ay yung nakalagay sa kanya ay yung number 4. Yan po yung ginagamit namin, yung number 4 na yan. Okay, so dito naman sa kanyang stem, ayan, nakatanggal po yan, no? So hindi ko lang muna hinigpitan yan, kasi ganun ang gagawin natin, ikakabit natin yan. Okay, so gagamitan natin yan, ilulus natin yan gamit ng number 4 na Allen wrench. Ako, kung wala naman kayong specific na ganitong tools, kung may mga Allen wrench kayo, may mga sukat naman po yan. Ayan, so dito, so luluwagan mo lang yan. Yung drop bar, so kung cable nya, bar tape, nakakabit na po yan. So balang ikakabit nyo na lang basically itong unahang gulong, yung seat post nya para dito sa frame, then yung drop bar. Siyempre hanginan nyo na lang din yung gulong. Pag hinanginan nyo yan, pag sa mga road bike, hanggang 60 PSI lang po yung maximum yan. Pag sa mountain bike naman, hanggang 32 PSI lang muna, kasi stock po ito, no? So wag niyo gagawin o sundin yung nakalagay dito na may mga 120, 100, no? So 60 lang muna tayo kasi stock. Antayin nyo munang mag-fit, no? Kung papalitan nyo na po siya ng branded na mga
gulong, doon nyo lang po ang may mga 100, no? Okay, so ito yung lock nya sa seat post. So natin yung seat post, no? So yan, sa seat post, ayan, yung mapapansin nyo, pasok natin, ayan. So height nyan, bali yung higpit niyan, so gagamitin natin siya ng number 5. Ayan, so sa number 5, no, so hindi ka naman yan magtatabingi dito kasi nga aero po yung kanyang seat post, naka-setup na rin po yan. So higpitan nyo lang po itong part na to, so i-bike fit nyo na rin, no, bago nyo higpitan kasi nga ito naka bolt type, so wala nang ano to, hindi mo siya madaling ano yun unless luwagan mo uli. Okay, so pagdating naman dito sa unahang gulong, okay, so sa unahang gulong, so may skewer na to. So tanggalin natin to, no. Yan, so tanggalin natin yan. So pagpasok po ng skewer, so magagaling po yan dito sa kanyang rotor. Ayan, so rotor dito. Then itong spring, importante to, no, kasi pang ano yan, pang support na rin dun sa mismong fork. Ayan. Bali dito, no, bali dito, so meron kami nilalagay dito na plastic cover sa RD. Papakita ko sa inyo yung sample nun. Okay, so ito po yun, sample, ito po yung nilalagay namin. Bakit kami naglalagay nyan? Ayan, so dito nakabit namin yan dito. Ayan, to protect, kasi yung impact nyan, siyempre dito yan, nakapak yan, diba? So yung impact ng sa karton, kung madaganan siya, hindi agad-agad matatamaan tong RD nyo. Kasi yung RD natin, ayan po yung pinaka main parts ng bikes na para ma-ship natin siya. Okay, so nire-remove nyo na lang yan, dan bahala na kayo kung itatapon nyo yan, o remembrance, no? Ayan, so pagdating naman dito sa unahang gulong, ayan, nakabit na natin yung skewer nya. So bago nyo siya ikabit, no, mas maganda ikabit nyo na muna itong drop bar kasi mas mababa ito. Okay, mas mahirap kasi magano nang nakatayo. Kung parang gusto nyo nakaupo kayo, ikabit nyo na. Okay, so yan, so dito ingay nun taas ng motor, sana all. Ayan, so ito, so tanggalin muna natin, tapos kakabit ko na to. So gagamitin ko rin siya yung tools natin na number 4. Ito yung Allen wrench natin na number 4. Ayan, syempre alam nyo naman yan, ayan po, nakikita nyo naman yan, no, na fit naman. Syempre kung hindi kasya, wag natin pilit, alam na natin yan. Okay, so dito check natin, assemble muna natin, ikabit muna natin to. So yan na po, nabit ko na. Pero hindi ko pa siya hinigpitan. Kasi bakit ko siya hindi hinigpitan? Kasi para ma-set up ko siya once na nakakabit na po itong kanyang unahang gulong. Okay, so kakabit na natin yung kanyang unahang gulong. So ito, yung caliper nya, yung pang disc nya ay nakakabit na. Okay, so sa umpisa natin ikabit. Ito, so skewer naman, madali lang naman yan ikabit. Ayan, so nakakabit na siya. So i-set up nyo lang, i-straight nyo lang tong, ipasok nyo lang tong disc na to dito sa kanyang caliper disc brake, no. Ayan, so din dito, yung rotate naman yan, madali na lang naman yan. So rotate nyo lang, so hindi ko siya maano kasi nagbibideo tayo, no. So paikutin natin siya, then ilock. Okay, pagdating naman dito, no, so yan, nilock ko siya pero pakita ko na sa inyo. Ayan yung luwag. Pag nilock nyo yan dito, ayan lang. So make sure nyo lang na tamang higpit yung pag ano nyo, wag nyo ring. So yan na. So yan, so nakakabit na natin. So yan na po yung mismong setup ng road bike natin. So pagdating naman dito, ayan, so higpitan nyo na lang, depende sa site na gusto nyo. Ayan po, nakasetup na siya. Ayan, so yan na po yung mismo road bike natin. Yung pedal hindi ko na siya kinabit kasi ganun din. So yan lang naman yung pag nag-assemble tayo ng T-Reach Infinite na road bike. Sana may natutunan kayo pag-assemble. Sa tono, condition ng bikes, nakatono naman na yan. If ever na nawala sa tono, pwede nyo dalhin sa bike shop para ipakondisyon yung bikes nyo. Okay? Kasi mostly o kadalasan nawawala talaga sa tono yung habang nagsiship, no, kasi syempre nadadaganan siya, may nabibend na, yan po yung iiwasan natin, nawawala sa tono yung bikes. So yan, so patono nyo na lang sa bike shop malapit sa inyo. So yan po yung T-Reach Infinite road bike. Okay, so yun na, nakabit na natin yung drop bar, unahang gulong, yung seat post nya, pedal, madali na lang naman yan. Okay, so dito, no, so sa sentro dito sa kanyang stem to gulong, no, so luwagan nyo lang to, yung dalawang tornilyo na to sa likod.
ng kanyang stem. So, yan, para ma-straight nyo. So, makikita nyo naman kung sentro na po yan. So, dito, kung mapapansin nyo kung may alog o hindi, o yung tamang rotate ng, ng kanyang fork. So, kung feeling nyo okay na, so, ayan, mapansin kasi ako medyo maluwag. Ayan. So, yung higpit tsaka luwag, no? So, kung pag sobrang higpit yan, iwasan nyo yung sobrang higpit kasi baka hindi nyo man maliko. So, ayan. Kung feeling nyo okay na, yung tama na yung timpla nyo sa kanya higpitan ito. So, number 4 ulit ang gagamitin nyo dito. So, baliktaran lang, no? Ayan, higpit. Ayan, so higpit na din dito hanggang sa tamang higpit. Iwasan natin sobrang higpit, no? Kasi baka mapumutok yung kanyang stem. So sayang. Lalo na dito, no, baka biglang pumutok, mawawala yung thread niyan. So yan, naka-straight na yan. Yan lang. So sana makatulong yung simpleng tip ko kung paano assemble yung road bike na T-Reach Infinite. Sa tono condition, madali na lang naman yan. So haginan nyo na lang din yung kanyang gulong. Ayan, naka-press na valve yan. Sa bike shop meron yan, no? May nabibili din na press na valve adapter para sa paghangin. Pero meron yan sa bike shop, no? Okay, so thank you and God bless.